Mag-ingat sa mga manloloko, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na baka yung iba sa inyo, no? Pinagsasamantalahan kayo ng mga kaibigan nyo or mga kilala nyo na nangungutang, ganyan. Magaling magsalita, magaling mambola. Pero kapag singilan na ganyan, hindi na kayo masyadong hindi na masyadong nagpaparamdam. Mia, missing in action. So, bago kayo magpahiram, guys, no, mag-ingat kayo. Kilalanin nyo mabuti yung mga pinahihirap nyo. Minsan, kahit kakilala nyo na, pagdating sa pera, hindi nyo pa sila kilala. So, biglang nagkakaroon ng changes or pagbabago, baka maisahan kayo. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pangalan ng ating episode for tonight is fourth quarter kapalaran, guys, para ngayong October to December para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below mga kapiksi kung naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, dito sa deck na to, guys, titingnan natin yung mga maaaring maganap sa inyong kabuhayan ngayong fourth quarter ng 2023. So, unahin natin. Ito yung combination, guys. Actually, there are more negative energies, no, pagdating sa inyong at least dito sa deck na to. Pero mamaya titingnan natin yung iba using this deck. Pagdating sa relationship, mga kapiksi, nararamdaman natin na meron kayong struggle sa inyong relationship. Actually, hindi lang sa romantic relationship, guys, no? Even sa non-romantic na relationship. So, medyo disturb yung inyong energy, mga kapiksi. I'm sensing that there is something wrong. You may be going through some kind of emotional pain right now, mga kapiksi, no? Pag sinabing emotional pain, yung mga sakit sa dibdib, mga hinaing, mga galit, anger, hatred, resentment. That's why we have this type of energy na medyo mabigat. Feeling, yung iba, I'm sensing na you feel alone, feeling mo nag-iisa ka, feeling mo walang nakakaintindi sa'yo. Or you may be shutting off yourself. Baka shut off mo yung sarili mo sa ibang tao, hindi ka nakikipag-usap, nag-i-emo, kumbaga nagmumukmok dahil dun sa mga pagsubok na iyong na-experience both in love life and in finances, mga kapiksi. Pero nakikita naman natin na when it comes to relationship, yung iyong partner or specific person, I'm sensing na itong partner na to is tag-aantay lang sa'yo na maging okay ka. I'm sensing na for some of you, mahal kayo ng partner nyo, pero there's a lot of things ongoing sa iyo na nakakaapekto dun sa inyong relationship. And parang itong person mo, hindi rin siya mapakali. Parang hindi niya alam kung saan siya lulugar dahil sa'yo. Okay? So, parang siguro dahil na rin sa mga problema na dinadanas mo, kaya naapektuhan yung relationship nyo, mga kapiksi. So, you have to sort things out, reorganize your thoughts, mga kapiksi. Kasi hindi lang sa relationship, romantic relationship yung nakikita natin, but even within your community, mga friends nyo, pwedeng mga kasamahan nyo sa trabaho, ganyan, nagkakaroon din kayo ng mga not so nice na type of energy relationship sa kanila. Yung iba, parang meron pang ibang person na nagagalit sa inyo, or parang may mga masamang intention towards you na nakadagdag pa din sa stress nyo, mga kapiksi. And at the same time, guys, sa finances, yung iba sa inyo, medyo you are experiencing some kind of difficulties din pagdating sa pera. Yung iba sa inyo, guys, I'm sensing na parang meron palaging nanghihingi ng pera sa inyo, tapos hindi binabalik. So, it's either pautang ito or sustento. Kasi pag sustento, syempre, hindi na talaga yung mababalik, diba? Kaya nga sustento, kasi financial support nyo siya sa family nyo, sa mga anak nyo, or sa asawa nyo, or kung kanino man. Syempre, hindi na talaga siya babalik. Pero yung iba sa inyo, baka nagpapautang din kayo, tapos hindi na talaga siya bumabalik. So, parang pinagsasamantalahan din kayo ng iba nyong kakilala, mga kapiksi. And yun yung
parang burdens nyo na nagpapabigat sa inyo, na nagpapatong-patong both sa relationship at saka sa pera, kaya scattered yung energy nyo or kalat-kalat, sabog-sabog. So you have to go back to yourself, kalmahin mo yung sarili mo and tell yourself na magiging okay din ang lahat para maging maayos yung sitwasyon nyo, mga kapigsi. Even sa mga manifestation nyo, guys, wala talaga kayong nakikitang resulta because there are a lot of negative emotions. And yung mga negative emotions na yun yung nagsisilbing balakid, guys, sa buhay nyo, whether sa finances man yan or sa relationship, mga kapigsi. So medyo kailangan mo ng cleansing. Kung may mga pagkakataon ka na makaligo sa tubig dagat, ganyan, kung safe naman sa lugar nyo, kung may malapit, ganyan. Kung hindi, pwede ka mamaligo ng tubig na may asin or magsaliksik ka na lang kung paano yung mga pamamaraan ng pagki-cleanse, okay? And mag-meditate ka, makakatulong yun sa'yo kasi sobrang cluttered yung thoughts mo, as in marami kang masyadong iniisip, kapiksi, kaso yung mga iniisip mo is puro negative, no? Instead na positive. So kailangan mong mag-meditate. Dito sa channel natin meron tayong Tagalog guided meditation, pampawala ng stress and anxiety. Kung hindi ka marunong mag-meditate, dun ka mag-start, gawin mo siyang guide, and unti-unti mararamdaman mo yung paggaan ng pakiramdam mo. Pwede ka rin makinig sa ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal Kapiksi para makatulong sa paggaan ng iyong mga emotional pain. Okay? Alright. So, comment down below, Virgo. This is more on negative actually, no? If naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo, guys, ngayong fourth quarter. Shuffle ko tong cards, hanapin ko yung energy ng Virgo. Habang sinashuffle ko to, mga kapiksi, no, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. Ngayong buong buwan ng September, magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat ng mag-avail ng course, mga kapiksi. So, mag-email na kayo, guys. Alright? So, Virgo, kayo ay represent ng King of Coins sa ating spread, mga kapiksi. Ito yung ating reading from October to November, guys. Okay? O December. So, hatiin natin siya sa tatlong spread, mga kapiksi. So, ito yung for October. Pero anytime, guys, from October to December, pwede siyang mag-resonate sa inyo. So, nakikita natin, kapiksi, no, ito'y kabaligtaran naman nung kaninang energy na nasagap natin. So, yung nakita natin kanina, that's more on parang current energy nyo. Pero, itong spread na to, parang ito yung mga paparating na pwede nyong i-expect kapag nagbago yung takbo ng energy nyo. Okay? So, meron tayong presence ng water sign dito, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you guys, I'm sensing na you're trying to manifest new love connection or new, parang reconciliation, no? Nagma-manifest kayo ng reconciliation kasi nga nakita natin na itong relationship nyo is medyo nagkakaroon ng konting sablay, no? Pero sabi ko nga sa inyo, guys, yung inyong partner or specific person, nag-aantay lang sila sa inyo. Kumbaga parang feeling ko kasi yung person nyo nadadamay dun sa mga personal problems na experience nyo, kaya parang yung relationship nyo is nagkakaroon din ng problema. Pero nakikita naman natin na maaaring maging maayos din yung takbo ng inyong relationship because your person is very loyal and faithful sa'yo and maganda talaga yung intentions niya sa'yo. So this person, nag-aantay lang siya na maging ready ka, and kapag ready ka na,
makikita mo na nandyan lang siya sa tabi mo, sa paligid mo. Dun mo marirealize kung gaano ka-loyal and ka-faithful sa'yo yung person mo kapag nabawasan na yung mga bigat ng iniisip nyo, mga kapiksi. And sabi ko nga sa inyo guys, you have to go back to yourself, no? Unahin nyo munang ayusin yung sarili nyo, because 'di ba hindi nyo maayos yung buhay nyo kung kayo mismo sa sarili nyo, you don't feel good, you always feel bad, palagi kayong bad trip, always focusing on sa mga negativities, 'di ba? Kaya ko nga kayo in-advise na mag-cleanse, mag-meditate para mag-subside yung momentum, yung mga negative na momentum of thoughts nyo. And kapag nagawa nyo yun, mga kapiksi, doon na ninyo makikita yung unti-unting changes and pagbabago dun sa kabuhayan nyo. So, unang-una yung nakikita natin na sa relationship nyo, magiging maayos yan kapag naging maayos din yung takbo ng energy nyo, mga kapiksi. So, that's why I always tell you, everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng magbago, mga kapiksi, pero the change has to come from within you first. Ibig sabihin, yung pagbabago magsisimula sa iyo. Unang-una palagi within you, sa iyo, okay? Bago mo pa makita yung pagbabago or changes sa iyong physical reality, sa iyong 3D, sa iyo muna, ikaw muna, baguhin mo muna yung sarili mo, ayusin mo muna yung sarili mo, ayusin mo yung pattern of thoughts mo, yung palagi mong iniisip, para maging maayos din yung reflection sa iyong 3D or sa iyong physical reality. Alright? So, November to guys, nakikita natin, ito na yung mga, nandun pa rin yung mga times na nababalisa ka pa rin, may mga times na umiiyak ka pa rin. For some of you guys, parang meron kayong some kind of news or balita na matatanggap, na medyo magkukos ng konting disappointment sa inyo, mga kapiksi. Air sign, energy, Aquarius, Gemini, Libra, baka may ganyan kayo sa inyong natal chart, pero parang medyo malulungkot kayo dito sa news na inyong matatanggap or impormasyon na inyong matatanggap, mga kapiksi. So, malulungkot, may stress ng konti, but at the same time, it will make you more stronger, no? So, parang sabihin na natin na test or pagsubok, ganyan, or konting pagkayanig ba, ganyan, sa iyong buhay. Itong maririnig mo na news, okay? Magpapaiyak ng very slight, but at the same time, magpapatatag sa iyo. So, kung ano man yung balita na yun, just be ready, okay? And always tell yourself na kung ayaw nyong ma-receive to, no, that's not mine. Everything is always working out in my favor. Ganyan yung palagi nyong sabihin para hindi nyo ma-experience yung mga negativities, okay? That's not mine. Positive lang yung sa akin, negative nire-reject ko, yung mga ganun, okay? Para hindi nyo talaga ma-experience yung mga negativities. Mag-ingat sa mga manloloko, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na baka yung iba sa inyo, no, pinagsasamantalahan kayo ng mga kaibigan nyo or mga kilala nyo na nangungutang, ganyan. Magaling magsalita, magaling mambola, pero kapag singilan na ganyan, hindi na kayo masyadong nagpaparamdam. Mia, missing in action. So, bago kayo magpahiram, guys, no, mag-ingat kayo. Kilalanin nyo mabuti yung mga pinahihirap nyo. Minsan, kahit kakilala nyo na, pagdating sa pera, hindi nyo pa sila kilala. So, bigla nagkakaroon ng changes or pagbabago. Baka maisahan kayo, mga kapiksi. Maganda rin yung energy nyo. Yung iba sa nyo parang medyo nasa healing process kayo, guys, kasi medyo aloof kayo. Nakikita natin, nararamdaman ko na maraming tao sa paligid nyo, pero hindi nyo sila wini-welcome. Ayan, no? Parang hindi nyo sila masyadong wini-welcome sa buhay nyo, and parang gusto nyo mag-isa, gusto nyo mag-emo, gusto nyo mag-mukmok, or hindi ko alam kung mukmok yung tamang salita, pero parang you want to be alone, and okay lang naman yun. May mga times na gusto natin mag-isa, pero you also have to understand na kailangan mo irespeto at i-value yung relationship mo sa ibang tao, kasi at the end of the day, tayo yung magtutulungan, mga kapiksi, 'di ba? No man is an island.
So, wag mong i-take for granted yung mga magagandang pakikisama din nila sa inyong mga kapiksi. Alright? And then, for some of you, pagdating sa relationship, nakita natin na nagiging strong pa rin, more stronger yung inyong relationship habang lumilipas, habang tumatakbo yung fourth quarter ng 2023. Kahit na sabihin natin may problema kayo right now, kapag narinig nyo itong reading na to, pero this is within 3 months. So, within 3 months, maaari talagang magbago yung takbo ng inyong relasyon and maging ma-okay kayo ng iyong partner o specific person. Meron tayong mga relationship subliminals, guys. Nandyan lang sa ating YouTube channel. Mga pampabalisa, pampamis, pampabalik, pampaloyal, kahit ano. Pwede nyo pakinggan. Depende sa need nyo, no? Pwede nyo i-combo-combo. Libre lahat sa YouTube, guys. Super effective, super dami ng success stories. Kung gusto nyo magpa-customize, pwede rin mag-send lang kayo ng email. Alright? So, yan ang iyong reading, Virgo. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating September money reading, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.